ang hari na tumalo sa 500,000 kaaway sa isang labanan. Libong lalaki ang humarap laban sa kaharian ng Juda, habang ang hukbo ni Abijah ay 400,000 lalaki lamang, halos kalahati lang kung tutuusin. At si Abijah ay handa ng isugal ang kinabukasan ng Huda. Umakyat siya sa isang bundok sa pagitan ng dalawang hukbo, at imbes na bunutin ang kanyang espada, sumigaw siya ng napakalakas. Tiningnan niya ang 800,000 sundalong kaaway at sinabi, "Huwag kayong makipaglaban-laban sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga ama, hindi kayo magtatagumpay." Subalit habang nagsasalita pa siya, ang kabilang hari ay tahimik nang nagpadala ng isang ambush para umikot at salakayin sila mula sa likuran. Sa sandaling matapos ang kanyang speech, nakita ng hukbo ni Abijah ang sarili nila na napapalibutan na. Nasa harap nila ang pangunahing puwersa ni Jeroboam at sa likod nila ay papalapit na ang ambush. Lumingon ang mga lalaki ng Juda at nakita ang bitag. Ang sambahayan ni David ay natrap, totally surrounded. Isa na lang ang natitirang option nila, ang Diyos na ipinangaral lang ni Abijah. Humiyaw sila sa Panginoon at pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta. Ang sumunod na nangyari ay isa sa pinakamadugong araw sa kasaysayan ng Divided Kingdom. Pero para maintindihan kung ano talaga ang nakataya sa bundok na iyon, kailangan muna nating balikan ang trono na kanyang minana. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong 914 BC, isang bagong hari ang umupo sa trono ng Juda sa Jerusalem. Ang pangalan niya ay Abijah, tinatawag na Abay sa aklat ng mga hari. Siya ay anak ni Rehoboam, apo ni Solomon at apo sa tuhod ni David. Sa dugo, siya ang pinakadirektang tigapagmana ng pinaka-famous na dynasty sa kasaysayan ng Israel. Pero hindi siya nagmana ng Golden Age. Hindi niya nakuha ang kahariang iniisip ni Solomon. Ang minana niya ay isang Juda na pinahina ng rebelyon, pinahirapan ng Egypt at napilitang mabuhay sa anino ng mas malakas na northern rival. Isa na itong militarized at sugatang kaharian. Ang kanyang ama na si Rehoboam ay ilang taon na nagpatatag ng Juda, nagtayo ng mga pader at nag-imbak ng mga armas. Nang humiwalay ang 10 tribo sa ilalim ni Jeroboam, nahati ang bansa at hindi na muling nagkaisa. Pero may isang hindi inaasahang nangyari sa Juda. Ang mga pari at Levites mula sa north na tumangging sumali sa idol worship ni Jeroboam ay na-exile at lumipat sa Southern Kingdom para sumama sa Juda. Sumunod ang Egyptian shock. Si Pharaoh Shishak ay umatake sa Jerusalem at kinuha rin ang mga fortified towns na bagong tayong ginawa ni Rehoboam. Pumasok si Shishak sa Holy City at kinuha lahat ng kayamanan ng templo at palasyo. Ang gold shields ni Solomon ay nawala, pinalitan ng murang bronze na ipinagawa ni Rehoboam. Ito ang mundong kinaharap ni Abijah nang umupo siya sa trono. Hindi ang katanyagan ng Juda ang kanyang inabot, kundi aftermath ng division, border hostility at economic humiliation. At kahit ganoon, ang biblical account sa aklat ng mga hari na ay nagbibigay ng hatol sa kanyang paghahari sa isang nakakabiglang pangungusap. Sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama at hindi sa halimbawa ni David na kanyang ninuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos. Ito ang tunay na minana ni Abijah. Hindi lang korona at palasyo, kundi pati ang mga kompromiso ng kanyang ama. Ang mga high places, ang Asherah poles, ang male shrine prostitutes, at ang mga idols na pinayagan ni Rehoboam na mag-ugat sa Juda. Lumaki si Abijah na nakikita lahat ng iyon. At nang siya ay naging hari, hindi niya inalis ang mga ito. Para maintindihan si Abijah, kailangan mong maintindihan ang babae na naglagay sa kanya sa trono. Ang kanyang ina ay si Maaka. Si Maaka ay isa sa 18 asawa ni Rehoboam. Siya ay apo ni Absalom, ang rebelding anak ni Haring David, ang prinsipe na minsang nagtangkang pabagsakin ang kanyang ama at agawin ang kaharian. Pero si Maaka ay hindi lang isang asawa sa marami. Ayon sa ikalawang Chronicles chapter 11 verse 21, mahal na mahal ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom higit sa iba niyang mga asawa at asawang lingkod.
18 ang asawa niya at 60 ang kanyang asawang lingkod. 28 ang naging anak niyang lalaki at 60 naman ang mga babae. At dahil sa pagmamahal na iyon, ginawa niyang crown prince ang anak ni Maaka na si Abijah. Pinili siya kaysa sa mga kapatid niya bilang susunod na hari. Nakuha niya ang posisyon hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil paborito ang kanyang ina. At hindi natapos ang impluwensya ni Maaka nang umupo si Abijah sa trono. Sa royal court ng Judah, ang ina ng hari ay may official position na tinatawag na Gebira, ang Great Lady. Hindi ito simpleng title lang, may tunay itong political authority. Ayon sa ilang scholars, malaki ang kapangyarihan ng Gebira bilang advisor ng hari. Hawak ni Maaka ang posisyong ito sa ilalim ni Abijah. At ano ang ginawa niya sa kapangyarihang iyon? Diretsahan ang teksto, inialay niya ang sarili sa pagsamba kay Asherah, isang Canaanite fertility goddess. Nagpagawa pa siya ng tinatawag ng Bible na repulsive image para kay Asherah. Nangyari ito sa Jerusalem, sa royal court, sa ilalim ng paghahari ni Abijah. Ito ang contradiction sa gitna ng kwento ni Abijah. Kaya niyang mag-preach ng covenant sa battlefield pero hindi niya kayang harapin ang idolatry sa sarili niyang bahay. Pero may dahilan ang kasulatan kung bakit nanatili ang kaharian ni Abijah. Sa Aklat ng Mga Hari, 11 kabanata, 36 na berso. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ko upang do'y sambahin ako. Dahil si David ay gumawa ng tama sa mata ng Panginoon at hindi lumihis sa kanyang utos sa buong buhay niya maliban sa kaso ni Uriah. Paulit-ulit itong pattern sa Aklat ng Mga Hari. Hindi nananatili ang dynasty dahil sa mga hari, kundi dahil sa covenant ng Diyos kay David. Ang trono ni Abijah ay hawak ng pangako na ginawa pa sa isang taong 3 henerasyon na ang nakaraan. Ang ilaw ay nanatili, hindi para kay Abijah, kundi para kay David. Ang pinakaimportanteng event sa maikling paghahari ni Abijah ay digmaan laban kay Jeroboam, hari ng Northern Kingdom ng Israel. Matagal nang may skirmishes mula pa sa panahon ni Rehoboam, pero sa ilalim ni Abijah, naging full military confrontation ito. Ayon sa Aklat ng Mga Tiga Kronika, napakalaki ng mga hukbo sa magkabilang panig. Ang hukbo ni Abias ay binubuo ng 400,000 kawal, samantalang ang kay Jeroboam naman ay 800,000. Ang battlefield ay sa hill country ng Ephraim, malapit sa bundok na tinatawag na Zemaraim. Naka-line up ang 2 malalaking hukbo sa magkabilang ridge. Bago pa man pinakawala ng unang araw, gumawa ng kakaibang hakbang si Abijah. Umakyat siya sa visible position sa slope at kinausap ang 2 hukbo. Ang speech ni Abijah sa 2 Chronicles ay kakaiba. Direktang kinausap niya si Jeroboam. Hindi ba ninyo alam na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay ibinigay ang kaharian ng Israel kay David at sa kanyang mga anak magpakailanman sa pamamagitan ng Covenant of Salt? Ang Covenant of Salt ay simbolo ng permanence at hindi pagbabago. Tumpak sa history ang paratang na ito. Pinawalang bisa ni Jeroboam ang Levitical priesthood sa north, naglagay ng golden calves sa Dan at Bethel at gumawa ng parallel religious system na labas sa covenant. Hindi sumagot si Jeroboam sa speech, nauna na siyang kumilos. Habang nagsasalita si Abijah, tahimik siyang nagpadala ng detachment ng troops para umikot sa likod ng Judah. Sa sandaling matapos ang speech, nakita ng hukbo ni Abijah na sila ay napalilibutan na. Humiyaw ang mga lalaki ng Judah sa Panginoon. Pinatunog ng mga pari ang trompeta at sumigaw ang hukbo. Ayon sa 2 Chronicles, sinaktan ng Diyos si Jeroboam at ang Israel sa harap ni Abijah at Judah. Nag-collapse ang Israelite army at tumakbo. Ayon sa Chronicle, 500,000 elite troops ng Israel ang napatay sa araw na iyon. Isang massive victory ang nakuha ng Judah laban sa hukbong doble ang laki. Binigay sila ng Diyos sa kanilang kamay, ayon ng Biblia. Tinulak pa ni Abijah ang opensiba. Nakuha nila ang Bethel at mga villages nito, ang Jeshana at ang Ephron, mga strategic gains ito sa northern frontier ng Judah. Lalo na ang Bethel, isa sa 2 lugar kung saan inilagay ni Jeroboam ang golden calves. Hindi sinabi ng kasulatan kung winasak ni Abijah ang shrine doon. May maikling summary ang 2 Chronicles tungkol kay Jeroboam.
Hindi na niya nabawi ang kapangyarihan sa panahon ni Abijah at pinabagsak siya ng Panginoon at namatay siya. Pero si Abijah ay lalo pang lumakas. Si Jeroboam na nakalampas kay Rehoboam at nakapagbuo ng Northern Kingdom mula sa wala ay hindi na nakabangon mula sa pagkatalo sa Zemaraim. Namatay siya kalaunan, humina ang political at military power niya. Samantala, si Abijah ay patuloy na lumakas. Ayon sa ikalawang Chronicles, nagkaroon siya ng 14 na asawa, 22 anak na lalaki at 16 na anak na babae. Sa external view, successful ang kanyang reign. Pero ito ang tension sa kanyang istorya. Nakatayo siya sa bundok at nag-deliver ng theologically accurate speech tungkol sa covenant. Tinawag niya ang idolatry ni Jeroboam ng tama. Ipinasa niya ang victory sa Diyos. Humiyaw ang kanyang hukbo sa Panginoon at binigyan sila ng Diyos ng malaking tagumpay. Pero ang verdict sa aklat ng mga hari ay malinaw. Ang puso niya ay hindi lubos na nakatalaga sa Panginoon niyang Diyos. Nanatili ang high places na ginawa ng kanyang ama. Nanatili ang Asher poles. Hindi inalis ang religious corruption ng Rehoboam, kaya niyang tamaan ng tama sa salita pero hindi niya isinabuhay. Ang kanyang pangalan ay Abijah, ibig sabihin, My Father is Yahweh, ayon sa Chronicles. Pero sa Book of Kings, tinatawag siyang Abijam, na ibig sabihin, My Father is the Sea, reference sa Canaanite deity. Dalawang pangalan, dalawang version, sabay na umiiral sa manuscripts. Ipinapakita nito ang katotohanan tungkol sa kanya. Dala niya ang pangalan ng Diyos, pero dala rin niya ang dumi ng kulturang hindi niya nilinis. Naghari siya ng 3 taon, namatay siya at inilibing sa City of David. Ang kanyang anak na si Asa ang pumalit sa kanya. Si Asa ang gumawa ng hindi nagawa ni Abijah. Inalis niya ang mga high places. Pinalayas niya ang male shrine prostitutes. Pinutol niya ang Asher poles sa buong Judah. At ginawa niya ang hindi nagawa ng sinumang hari bago siya. Hinarap niya ang pinaka-powerful na babae sa kaharian, ang sarili niyang lola na si Maaka, ang gebira na may kapangyarihan sa 2 paghahari. Inalis niya siya sa posisyon bilang Queen Mother dahil gumawa siya ng repulsive image para kay Asherah. Kinuha ni Asa ang idol na ginawa niya, pinutol at sinunog sa Kidron Valley, ang tambakan ng basura sa silangan ng Jerusalem. Ang napanalunan ni Abijah sa battlefield, kinailangan pang ipanalo ni Asa sa palasyo, templo at mga bayan ng Huda. Totoo ang military victory sa Zemaraim, pero ang spiritual ground na dapat sana ay nasakop nito, hindi na agaw. Alam ni Abijah ang tamang salita. Sinabi niya ito sa bundok sa harap ng 1,000,000 na sundalo, pero hindi niya ito isinabuhay pag-uwi niya. Totoo ang kanyang korona, pero ang consequence ay ipinasa niya sa kanyang anak.